Alam nyo, hindi lang naman ngayong linggo tayo masaya, no? Kundi talagang dapat araw-araw masaya tayo kasi yung buhay natin, ibinibigay ng Diyos yan eh. Di ba? Ayan. Ngayon, meron tayong okasyon dahil linggo ng pagkabuhay, no? Ano lang naman to? Kumbaga, pag-aalala lang to. Di ba? Inaalala lang natin. Hindi naman tuwing mahal na araw eh, namamatay yung ating Panginoon. Hindi naman. Ano lang, inaalala lang natin kung paano tayo binigyan, di ba, ng buhay din ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas niya sa atin. Ayan. Hello. Parang mahinang boses ko rito. Parang Victor Roda ko rito. Ayan. Ayan na po. Andiyan na po kagad yung ating title. Ang ating pong title is Jesus and You. Ayan, bago po ako magsimula, magpipray po muna. Yes, O Lord Jesus, Lord, patuloy po Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat, O Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, na patuloy ka namin, Panginoong itinataas. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa aking pagkakasala, Panginoon. Lord, itago po ako, Panginoon, sa inyong pong likuran upang hindi ako makita, O Lord, kundi, Panginoon, ang inyong pong mga aral. O Diyos, ang aming dapat na matutunan dito. Tulungan mo kami, Panginoon. Kami pong lahat, Panginoon, isama mo rin po ako, Lord, na patuloy na kayo pong magbukas po sa amin ang aming pong pangunawa, O Lord, upang maunawaan namin patuloy ang inyong pong mga salita. Pero po, Panginoon, ito po ay aming maisabuhay, O Diyos. Tulungan mo kaming lahat, O Lord. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po ito, Panginoon, patuloy na dalangin nagpupuri pa. Salamat sa inyong pong nakita at makapangyarihan inyong pong pangalan sa pangalan niyo po, Jesus. Amen. Amen. Yan, ang title po natin ay Jesus and You. Ngayon, ang sabi rito, next kagad natin. Ayan. Do you know Jesus? Jesus, do you know? Tagalogin natin. Kilala mo ba? Kilala mo ba si Jesus? Sino nakakilala? Ano, meron ditong mic eh. Tama-tama kasi dalawa yung nakalagay dito. Ayan. Sino, kahit isa lang, isa, dalawa, na magde-describe kung gaano nila kakilala si Jesus. Yung kulay blue na ilaw, yung katabi niya, pindutin mo. Katabi ng blue. Yan. Opo. Pindutin mo. Ito? Yan. Ayan. Pera. Ayan, sino? Sino mag-volunteer? Sino nakakilala sa ating Panginoon? At ano yung pagkakakilala niya? Sige, pwede naman mga bata. Dali, yung mga hindi mahiyain. Si Carlo, alam ko, dito mahiyain. Sino? Dali. Sino? Naku, wala kayong premyo mamaya. Sino? Ikaw din. Saan din? Okay. Do you know Jesus? Ano siya? Siya yung tagapagligtas ko. Siya yung nagligtas sa akin sa kasalanan. Okay, di ba? Siya yung ating tagapagligtas. Tayo'y makasalanan, ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ang nagligtas sa atin. Ngayon, meron po tayo rito. Gusto niyo po bang manood? Gusto niyo pa ng movie? Bago natin ipalabas yung movie, meron akong sa inyo, no? Na kunwari, doon sa ipapalabas na movie, imagine natin na nandun tayo. Diba? Isipin natin na nandun tayo, kasama tayo doon sa palabas na yon, no? Na ipil natin. Kumbaga, damdamin natin kung ano yung nangyayari para ma-realize natin kung gaano natin dapat kilalanin ang ating Panginoon. Diba? Isipin natin at mag-focus tayo. I-focus natin yung ating sarili, yung ating puso doon sa mapapanood natin. Tapos, isipin natin na nandun tayo. Ayan. Mapatay natin ang ilaw. Yes, simula. Diba napaano mo na? Roll.
Amen. Yan, medyo mahina ang ating signal, no? Credere non posso! Resistenza sua incredibile! Forza nei placet, no? Monstra nobis quod virtud. Prova estud. Quale? Dime sta parvo! Gusta! Gusta! Offerte! Ayan, grabe, no? Ang tindi. Ano? Anong pakiramdam? Nang nandun tayo, ano? Anong pakiramdam nung nandun tayo na nanonood sa nangyayari sa ating Panginoon? Sinong naawa? Sinong naawa? Taas ang kamay. Sinong naawa? Si Gerly. Lahat tayo naawa, no? Lahat tayo naawa. Alam niyo po ba na dapat po hindi po tayo, kumbaga kung titignan natin, kung nakakaawa ang ating Panginoon,
dapat mas maawa tayo sa mga sarili natin. Di ba? Bakit? Sabi rito, tignan natin yung kasunod. Sabi sa kasunod, do you know yourself? Kilala mo ba ang sarili mo? Ngayon, meron uling mic dito. Sino uli ang nakakilala sa sarili niya? Di ba meron sa school niyan, yung ano, describe yourself pa yun, di ba, sa school? Ngayon, may mic dito. Okay, kahit isa lang, volunteer. Sino? Oh, Bea, wag kami na. Alam ni Bea. Sige. Sige na tayo. Hindi mo kilala yung sarili mo? Yun na. Sino nakakilala sa sarili niya? Wala nakakilala. Ikaw pa po eh. Kilala mo yung sarili mo? Hindi. Hindi ka rito. Kilala ko pala. Ano ba eh? Ano to? Sige, paano yung pagkakakilala mo sa sarili mo? Maiksi lang. Doon, masalanan. Ano pa yung sarili mo? Ano ginagawa mo? Nag-aaral ka? Ano pa? Nag-aaral, tapos nag-boxing rin. Nag-boxing din. Ano pa? Wala na? Wala. Alam niyo po, kung mapapansin natin, maraming mga tao na sinasabi, kilala ko naman si Jesus eh. Diba? Kilala ko naman si Jesus. Wala naman akong ginagawang masama. Diba? Mabuti naman yung ginagawa ko. Wala naman akong tinatapakan na tao. Okay na yon. Diba? Okay na yon. Kahit hindi naman ako umatin sa mga ganito. Diba? Importante kasi wala naman akong tinatapakang tao. Wala akong ginagawa ng masama. Ayan po ang madalas sasabihin ng tao, no? Kumbaga, yung tao, akala nila, mabuti na sila. Diba? Nakakala nila, okay na yung buhay nila dahil nga wala silang tinatapakang tao. Pero hindi nila nakikita yung Diyos. Diba? Kilala nila, alam nila na merong Diyos, pero yung dapat gawin nila, hindi nila alam. Ngayon, ang sabi sa verse, sabi rito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Diba? Ibig sabihin, ang kaligtasan po, hindi po ito matatagpuan dahil gumagawa lang tayo ng mabuti. Diba? Na yung inaakala nating mabuti na sa paningin ng tao, pero nakakalimutan naman natin yung Diyos na dapat nating paglingkuran, na dapat nating unahin, akala natin yun ang magdudulot ng kaligtasan. Kasi mabuti naman yung ginagawa natin eh. Marami tayong kaibigan. Madalas nag-happy-happy tayo, di ba? Madalas kasama natin yung mga kasama natin. Di ba? Pero kung papansinin natin, hindi po yun ang paraan ng ating kaligtasan. Kumbaga, hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Kundi, ang makapagliligtas po sa atin, ang sabi rito, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Ibig sabihin, dahil po sa awa ng Diyos sa atin. Diba? Kung hindi po naawa ang Diyos sa atin, kahit anong buti ng gagawin mo, baliwala po yan. Hindi po natin mararanasan yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Ayan. Tignan natin, ano dapat tayo? Kung wala yung ating Panginoon, ano ba tayo? Saan ba tayo? Diba? Saan ba tayo dapat pupunta?
Sino ba yun? Ang layo ng nilundag ah. Balik pa dad. Ako ba? Balik mo nga dalawa. Saan po? Doon sa verse ng Tito. Tito, ayan. Di ba? Saan ba tayo dapat napunta na kung wala ang ating Panginoon? Di ba? Kung iisipin lang natin, kung tayo lang, walang Diyos, saan pa tayo pupulutin? Tignan po natin. Meron po tayong isang palabas po rito na mabilis lang. Di ba? Mabilis lang to. Tignan po muna natin ulit. Patay. Sige. Ano, nakita niyo ba kung saan tayo? Alam niyo ba yung bawat palo kanina? Nakita niyo ba kung paano dumanak yung dugo kanina? Dahil po diyan. Dahil inalis tayo ng Diyos diyan. Kasi kung wala yung pagdanak ng dugo ng ating Panginoon, andyan tayo eh. Kaya nga ang tao hindi pwedeng magyabang eh. Walang may pagmamayabang ang tao. Hindi niya pwedeng pagmayabangan ng Diyos. Di ba? Kaya nga ang tao dapat papurihan ng Diyos eh. Kasi kung hindi, diyan tayo pupulutin eh. Lahat tayo, nandiyan tayo lahat. Alam niyo ba na ang tao diyan hindi mamamatay? Kung titignan natin ng verse ng Bible, hindi mamamatay ang tao diyan. Buhay ang tao diyan habang nililitsyon. Diba? Walang kamatayan din dyan. Ayan sinasabing pangalawang kamatayan, pero hindi mamamatay ang tao dyan. Kasi buhay ka dyan habang panahon. Ayan yung habang panahon ng paghihirap. Ayan, meron po tayong verse dito. Ang sabi sa Lucas, mahaba to. Basahin na lang natin bago natin. Sige, sabay-sabay po natin basahin. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang puluping nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nauhulog mula sa hapak ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga narito ay hindi makakapunta diyan, at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kung papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Next. Ito pala. Sorry. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham,
nasa kanila na ang mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po. Sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Amen. Di ba kung papansinin natin, merong dalawang tao rito na magkaiba po ng destinasyon. Di ba? Bakit laging sinasabi ng Bible yung mayaman ay laging tagilid, no? Laging mahirap makapasok sa kaharian. Alam niyo po, kung tutusin, ang requirement po ng mayaman at mahirap pagdating sa Panginoon ay isa lang. Pareho lang, hindi po magkaiba yan. Di ba? Hindi po magkaibang requirements yan. Pero kung papansinin po natin, mas nagiging abala, di ba? Mas nagiging priority kasi nang meron ang kanilang buhay. Pero titignan natin, ang sabi rito, na pareho lang naman sila. Ang pagkakaiba lang, kahit mahirap ka, kapag meron ka pong salitang komportable ka na. Di ba? Meaning, kapag komportable ka na sa buhay mo, ano ba nakatayuan mo, madalas nakakalimutan mo eh. Di ba? Yung inaakala mo na ayan na yung buhay mo, hindi mo pa akalain na malayo ka na pala sa Diyos. Di ba? Kasi akala mo, komportable na ako rito eh. Wala naman akong sakit. Di ba? May hanap buhay naman ako. Wala akong, yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, yung iba pa, yung mga magulang ko, wala namang sakit. Kumakain naman kami ng masarap. Di ba? Ibig sabihin, nagiging komportable tayo sa buhay natin. Nakakalimutan natin na meron palang Diyos, meron palang salita ng Diyos na dapat nating pakinggan. Di ba? Kung papansinin natin dito, na ang sabi nito ni Abraham, nandyan na yung salita. Di ba? Nandyan na yung salita eh. Pero kung ayaw nilang pakinggan yung salita, di ba? Kung ayaw nilang pakinggan yung salita, makakasama mo rin sila dyan. Di ba? Sabi mo nung isang tao, pakipuntahan po. Di ba? Kung po pwede, nabuhayin niyo uli si Lazaro at puntahan niyo mga kapatid ko. Para ma-assurean ng salita ng Diyos, di ba? Para maunawaan at maliwanagan sila. Pero ang sabi ni Abraham dito, hindi na kailangan patay na muling mabuhay para lang mag-share sa inyo ng salita. Maraming naghahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, kung ayaw nilang pakinggan, doon sila mapupunta kasama mo. Kaya nga ang tao, kapag pinaiiral ang tigas ng ulo, di ba? Sino ba ang nawawalan? Ang tanong nito, ang nawawalan ba yung nagsishare o yung sinesharean? Sino ang mawawalan? Alam niyo po yung nagsishare, hindi po mawawalan yan. Bakit kamo? Alam niya na eh. Sinusunod niya yung gusto ng Diyos eh. Diba? Although minsan, nagkakamali yan, pero ang pag-share ng salita ng Diyos, ibig sabihin alam niya na ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan. Isineshare niya ito sa tao para magkaroon ka rin ng kaligtasan. Di ba? Pero sabi rito, kung ayaw mo naman itong pakinggan, ang isineshare sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Choice mo yan. Ibig sabihin, kung may impyerno ka, choice mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, maganda naman yung ginawa ko eh. Ang dami kong ang barkada eh, di ba? Sagana nga kami sa bisyo eh. Di ba? Ang dami kong tinulungan kaya. Ang
Ang dami kong binigay, ang dami kong tinulungan eh. Marami akong kaibigan. Kaya lang, hindi ka nga lang kasama rin sa kaibigan ko. Di ba? Kaya tandaan po natin, ang sinasabi po ng Bible, kung hindi natin, tayong mga buhay, kung hindi natin papakinggan ang salita ng Diyos na inihayag sa ng mga propeta, ng mga apostol, di ba? Doon din tayo pupunta. Kasi binaliwala natin eh. Di ba? Hindi po masasayang ang pag-share ng mga nag-share ng salita ng Diyos. Ang masasayang po yung mga buhay na hindi tumanggap sa ating Panginoon. Di ba? Ang sabi nga rin kanina hindi ka naman maliligtas dahil sa mabuti mong gawa eh. Di ba? Ang sabi rito, na kailangan ang tao kilalanin ang salita ng Diyos. Paano ba ito kikilalanin? Unang-una, kailangan ng tao kasi magbalik loob sa Panginoon eh. Di ba? Tignan natin. Number 1, sabi rito, repent your sin before it's too late. Ibig sabihin, pagsisihan mo na. Di ba? Kung meron tayo mga kapatid, sabi rin kanina, meron tayong mga kamag-anak, sabihin natin. Sabihin natin sa kanila. Alam ko, kahit naman ako, marami akong kamag-anak. Isinishare na rin natin yan. Sabihin natin, kung ayaw naman nilang maniwala, wala naman tayong magagawa eh. Di ba? Hindi naman tayo ang daranas ng kahirapan. Sila rin, pag ayaw nilang maniwala. Pero, ang importante po, share natin. Kasi kapag meron pong tumanggap, ang sabi rito, hindi pa huli ang sa kanyang lahat, pag siya po ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi rito, teka lang, baka mapindot ni Jordan eh. Mabilis tayo eh. Sabi rito, Brad, bakit naman meron akong kakilala? Di ba? Meron akong kakilala eh. Kasama namin yung dati. Di ba? Talagang nagsisi nga yun eh. Oh. Nagsisi kasi in-invite kami. Nagsisi rin yun eh. Tumaas pa nga lang kami. Nakita ko yun eh. Di ba? Kahit ka pinapipikit kami, napalingon ako eh. Uy, tumaas. Taas nga rin ako ng kamay. Di ba? Nagsisi yun. Tumanggap sa Panginoon yun eh. Bakit naman ganun? Ba't parang mas malala pa siya kaysa nung una? Bakit kaya? Alam niyo po, sige, pasok natin yung verse. Ganito po ang paraan ng pagsisisi. Ang sabi rito, sa Old Testament, sa Joel 2:13, sabi rito, magsisi kayo ng taos sa puso, at hindi pakitang tao lamang. Di ba? Kasi yung mga taong nai-invite sa church o sa simbahan at sinasabing tumanggap naman sa Panginoon, pero hindi naman lubos sa kanyang puso ang pagtanggap, ibig sabihin, hindi niya talaga totally sinurrender, kundi nakisama lang siya. Dahil nakita niya na yung iba ay nagtataas din ng kamay. Sumasabay lang siya. Diba? Ibig sabihin nito, hindi niya talaga totally tinanggap ang ating Panginoon. Dapat po kasi ang sabi rito, kung magsisisi kayo, kailangan yung nasa puso nyo. Hindi po pakitang tao. Kasi kayo rin po ang magbe-benefit nito eh. Bakit ngayon? Sabi rito, bakit mas malala pa siya nung una? Kasi po wala po sa kanya yung Holy Spirit eh. Wala sa kanya yung Holy Spirit. Kasi kung tatanggapin mo ang ating Panginoon ang nasa puso mo, papamahayan tayo ng Holy Spirit ng Panginoon eh. Ayan pong ibinigay sa atin eh. Amen. Nang umalis siya, ayan pong ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Amen. Ayan ang babahay sa puso natin. Ngayon, kung wala ito, papaano na lang? Di walang sasaway sa'yo. Di ba? Ito po yung tigasaway natin.
Kapag meron po tayong ginagawang mali, na lumalabag tayo sa salita ng Diyos, meron pong sasaway sa atin. Pero magtataka ka sa mga Kristiyano na nagpapatuloy sa paggawa ng mali, pero Kristiyano na. Ang tanong, bakit? Kasi po, nagsisi sila ng hindi taos sa puso. Nakisama lang sila, nakisabay lang sila roon sa pagtanggap sa Panginoon. Hindi po nanggaling sa kanilang puso. Ayan po, kung papansinin po natin, na dapat po talaga, para maunawaan natin ang tunay na kalooban ng Diyos, tignan po natin kung bakit tayo walang, kumbaga, ganun pa rin. Minsan nga, mas malala pa. Tignan po natin, pwede po tayong magsisi uli. Diba? Tanggapin natin uli ang ating Panginoon. Kung nakikita natin sa buhay natin na, bakit parang ganito? Wala namang nangyayari. Tanggapin po natin uli ang ating Panginoon. Number 2, sabi rito. Number 2, remember His sufferings. Aray ko, nakkat ko pa hindi ako. English kasi. Tagalog na lang. Tagalog. Tagalogin, may listahan ako rito. Kaya nyo Ang sabi rito, alalahanin mo ang mga ginawa niyang paghihirap para maligtas ka. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, kung makita natin kanina, diba, yung napanood natin kanina na ginawa ng ating Panginoon, alam niyo, hindi naman para sa Kanya yun eh. Yung ginawa ng ating Panginoon, hindi para sa Kanya yun. Kung iisipin lang natin, tayo dapat ang nandoon eh. Tayo yung nilalatigo eh. Bakit? Wala namang kasalanan ng ating Panginoon eh. Di ba? Wala siyang kasalanan. Tayo ang makasalanan. Pero bakit siya umako? Di ba? Inako niya na yung kasalanan. Pero tayo na tao, napakatitigas ng ulo natin. Di ba? Ang kakapal ng mukha natin. Bakit? Kasi nakita natin ang paghihirap ng Diyos eh. Tapos tayo, nagmamatigas tayo. Nagyayabang tayo. Bakit? Alam ng Diyos kung saan tayo pupunta. Kaya nga inalis tayo ron eh. Dapat wala tayong pagyabang. Napakahirap po mga kapatid na hindi natin kikilalanin ang Diyos. Na yung inaakala lang natin na okay lang. Ito na ang buhay ko. Ito na yun. Okay na to. Diba? Alam niyo ba yun? Okay na to? Okay na to. Alam niyo ba yun? Diba? Napakahirap po. Kasi alam niyo yung paghihirap ng Panginoon, yung paalo kanina, hindi pa yun eh. Hindi pa rin nagtatapos yun. Ang dami pa. Mamaya, sasabihin ni Harold yun mamaya. Tanda po natin mga kapatid, na ang buhay natin, binigyang halaga to ng Diyos. Diba? Binigyan ng halaga ng Diyos ang buhay natin. Kaya niya nga dinanas yun eh. Kaya niya nga ginawa yun. Kasi ganun niya tayo kamahal. Pero tayo, na tao, wala eh. Kapalmoks tayo eh. Diba? Ganun katindi ang puso natin eh. Tama yung kanta eh. Pusong bato. Ganun na eh. Diba? Wala tayong pakiramdam sa ginawa ng Diyos sa buhay natin eh. Samantalang may impyerno tayo. Kaya mga kapatid, ito po ang masabi ko sa inyo, no? Sa atin. Number 3. Go back to Jesus. Diba? Balik tayo sa Panginoon. Isipin palagi natin, Lord, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Akala ko yung buhay ko okay na to. Okay na to. Diba? Pero hindi pala. Naging matigas ako. Tingnan natin yung walang verse eh. Pero papasokin natin dyan na kaya no.
Ang sabi rito sa Santiago 4:14, Santiago 4:4. last verse to. Santiago 4:14. Ayan. Tingnan po natin yan. Ang sabi rito, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Ayan. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad mawawala. Alam mo po kung ano ibig sabihin yan? Ang buhay po ng tao, hindi po natin alam yan. Kahit nga yung mamaya Di ba yung mamaya lang Hindi natin alam kung buhay pa tayo Di ba? Ang sabi dyan, hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Bakit pabubukasin mo pa? Ngayon pa lang lumapit ka na sa Panginoon. Kasi kung pag ang tao binawian ng buhay nang hindi nakabalik sa Panginoon, nang hindi nakapagsisi, alam niyo po, hindi po totoo. Yung nasa taol ka na, ipagpipray ka para maligtas ka. Hindi po totoo yan. Kalokohan po yan, wala pong ganyan. Ang sabi rito, yung nabasa natin kanina sa Lucas, ang sabi ron, andyan na yung salita buhay ka pa pakinggan mo, tanggapin mo yung salita Di ba? Yun ang magdadala sa'yo sa kaligtasan. Hindi yung kailan nasa taol ka na, doon ka ipagpipray para maligtas ka. Wala pong ganun. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Kaya wag po tayong umasa sa ganun. Yung inaakala natin mag-relax tayo rito. Kasi pag namatay tayo, meron tayong kamag-anak. Yung kamag-anak natin may tatawagin. Magkano ba yung halaga ng tatawagin mo? Ipag-pray mo nga ito para makarating doon sa langit. Wala pong ganun. Ang sabi po sa kanina, nandyan na yung salita. Pakinggan mo na lang, tanggapin mo na lang, sundin mo na lang yung salita. Pakinggan mo dahil buhay ka pa. Di ba? Kung papakinggan mo ng nasa ataol ka na, maririnig mo pa ba? Hindi na. Paano ka ngayon maliligtas kung nasa ataol ka? Mga kapatid, ang sabi rito, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung hanggang kailan. Huwag nating antayin na wala na tayong bukas bago tayo magsisi. Di ba? Kasi wala na yon. Patay ka na nga Paano ka pa magsisi? Di ba? Kaya napakaganda po ng salita ng Diyos sa tanghali pong ito. Ayan, magtatanghali na, mag-alas 12 na. Na tanggapin po natin, balik tayo. Balik tayo sa Panginoon kasi siya lang po ang Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Siya rin po ang Diyos na naghirap. Pinaghirapan tayo. Diba? Pinaghirapan tayo lahat ng sakit. Dinala niya. Siya na lahat ng tumanggap. At siya po ay namatay. At siya po ay muling nabuhay para po sa atin. Dahil yun po ang katunayan na ang tao na sumasampalataya sa Diyos, kahit mamatay siya, ay kasama siya ng Diyos na mabubuhay. Kaya po, maganda pong tanghali sa ating pong lahat. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsipag tayo at manalangin po muna tayo. Yan, tayo po tayo. Tayo po natin pumikit.